Brother John Ray, ano dapat gawin kung may anak ka na tumboy? Brother Angel. Well, yung pagiging tomboy per se, kapatid, no? Hindi naman ano 'yan, hindi yan kasalanan. Ang magiging kasalanan lang nila kapag sila hindi nagbalik loob. No, so kung titingnan natin dun sa kung sila yung nakikipagtalik. So titingnan natin dun sa ano bro Junray, tignan natin 9 to 10 ng ano ng magandang balita Biblia ng unang Korinto, bro. Ano? Unang Korinto chapter 6 9 to 10. Ito po yung mga ano no, yung mga nakikipagtalik sa ano. Ang Ito tanong niya, yung Brother Angel, ano daw ang gagawin niya? Yes, hindi. Titingnan muna natin ang sitwasyon nga, no? Kasi Okay, kung sige. pagiging tomboy, bro, wala naman siyang gagawin doon. No, ang kailangan, halimbawa, kung tomboy lang siya, okay lang yun, wag lang siya makiapid. Yun ang punto doon. Kasi hindi mo na matatanggal yun, nasa kanya nun. Yun no? So, kumbaga, nature na yun, pagkasilang niya. But sabi nga ng mga exorcist priest natin dyan, deliverance minister, yung pagiging tomboy kasi minsan meron din connection sa spiritual warfare yan, no? So may connection sa mga evil spirit. But yung mismong gagawin mo para ma-convert mo siya, mahalin mo yung ano, walang gano'n na ano, no? Ito lang yung bawal sa mga tomboy o bakla. Ito po yung bawal. Unang Korinto chapter 6 verse 9 to 10 nga, bro. Okay. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, Yan po, no? nagnanakaw, Diyan lang, actually sa 9 na lang po, no? Doon lang sa 6 and 9 to 10. Ang sabi niya, ang mga makasalanan walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Sino yon? Isa yon sa yung nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, sister, no? Yan ang ano diyan. Kung nakikipagtalik ang tomboy mong anak, pagka naman hindi, wala siyang kasalanan na tinatawag ng fornication. And at the same time yan, yung mga karumal-dumal na yung pakikiapid sa kapwa lalaki. So anong gagawin mo, kapatid? Ikatikais mo siya, sabihin mo po yung pagkikipagtalik ang problema doon. Tandaan po natin kahit sa mga kaparian natin, may mga ganun din, no? May mga LGBTQ na member anong mga kaparian natin, may mga bakla din na kaparian. Pero hindi sila nandoon sila pero hindi sila nabuhay doon sa kasalanan. Kasi pwede ba 'yun? Yes. Basahin nga natin sa 11, bro, yung mga ganyan. Pwede ba? Tinawag sila ng Diyos diyan sa 11, bro. Sa 11. Nagbago yan pwede naman Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit nililinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na tayong banal ng Diyos. Pinapawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Napakalinaw yan. Ganyan ang ilan sa inyo. Tomboy, bakla, nakikipagtalik. Pero ano sabi niya? Subalit nilinis na kayo. So pwede linisin din ang pagiging tomboy niya, pwede linisin sa pamamagitan ng pamumuhay ng kabanalan. So anong gagawin mo? Yun nga, ibalik mo siya sa tunay na simbahan. Kung wala siya sa tunay simbahan, mamuhay siya sa ayon sa kalooban ng Diyos. Yun nga, pati yung state of grace, kapatid. Yun po yung focus nyo doon at sabihin nyo sa kanila, yung bawal talaga ang pakikipagtalik. Isa yan sa napakaraming talata sa Biblia na walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Malinaw po yun. Sa lahat na nakikinig, pwede nyo pong ibigay yun. Pakiulitin natin, Bro Junry, sa mga nakikinig po ngayon, unang Korinto 6:9. Ito po yung ibigay nyo sa mga LGBTQ member plus. Baka sabihin nila sa atin, halimbawa, sinabi mo huwag ka makiapid. Sabihin, sino ka ba? Bakit? Bawal ba? Ayan ang bigay nyo. Walang kasalanan ba yun? Unang statement pa lang kasalanan na ito po ibigay nyo ulitin natin. Hindi ba ninyo alam ng mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae.
Yan. So, yan po yung eksaktong word, letra for letra. Apostol Pablo sinabi niya sa taga-Korinto, walang bahagi. Diyon po nagkakasala yung tomboy mong anak kapatid kapag yan. So diyon pa lang kunin mo, pigilan mo na siya diyan sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Pakisabi po, bawal talaga yan, marami pa yan, marami pang talata diyan. Isa lang yan sa na walang bahagi. Yan kasi may nakalagay talaga. Di siya maliligtas niyan, di siya makakaput ng langit kung makikipagtalik siya. Pero kapag sabi sa 11, binanal na kayo, yun yung mga nagbago. So kung nagbago siya, hindi na siya nakikipagtalik sa kapwa niya babae, wala pong problema yung kapatid. Anong gagawin mo? I-catechize mo siya at turuan po yung tamang aral at turo ng ating Panginoon. Efeso 4 sa 6. So sabi doon, turuan sila sa aral at turo ng ating Panginoong Jesucristo. So tingnan natin ano ba talaga ang ng mga magulang ngayon? Ano nga ba ang utos sa mga magulang? Efeso 4 nga bro, 4:5 tingnan natin 6. Efeso 6 bro, 4. Ito po yung 6:4, mga 4:6. Hindi, 6:4 pala, no? Ito po yung ng mga sa mga magulang. 6:4 walang Efeso Efeso pala, no? 6:4, yes. 6:4. Yan po yung aral so turuan mo dito, ito yung sinasabi sa mga magulang, sa mga magulang. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Ayan, no? So maraming hindi po nakakaalam diyan. So wag niyo palakihin sa paghihimagsik. Wag niyo yung murahin mo na murahin, anuin mo sila, wag ganoon. Ang sabi po diyan kapatid, natin uli po. Bro Junry, post mo uli diyan. Ay ilagay mo sa screen bro. Para magandang mabigyan ng kapal. Ayan no. Napakaliwanag na sinasabi. Sana ma-share niyo po ito no. Dito kaya marami po tayong matututunan dito sa mga magulang. Huwag niyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyong mga anak kasi naghihimagsik yan kasi pag lagi mong alam mo na no, lagi mong pinapagalitan, binubugbog pa yung mga anak. Hindi, sa halip palakihin sila sa aral ng Panginoon. Yun yung sa pagiging tomboy, no? Imbis na i-condemn natin siya, pangaralan natin sa aral ng Panginoon at aral ng simbahan. Yun po yung dapat gawin kapatid para ma-avoid siya dun sa kasalanan na pakikipagtalik sa kapwa babae. Yun po bro Junry. Meron ako idagdag. Okay lang? Sige bro Francis. Yan, tama. May yan, connection yan sa mga di ba? Spiritual warfare bro. Sa spiritual warfare, under sa tawag nating demonic attack sa demonic obsession kasi ipinanganak talaga tayo given na may lalaki at saka babae. Kapag under sa lahat ng mga meron kasing mga atake ang demonyo, tinatawag nating mga imagination, senses. Yung iba, inaatake tayo ng demonyo na hindi natin nalalaman sa tinatawag nating sa palihim na estilo. Example, lalaki ka, may bulong yung demonyo, hindi ka lalaki, babae ka. Tapos dito naman sa babae, binubulong ng demonyo, hindi ka babae, lalaki ka. Pero ano namang stand sa Catholic teaching about sa Catechism of the Catholic Church? Pakibasa nga bro, Catechism of the Catholic Church, paragraph 2357. 2357, CCC 2357. Okay, so ito ating mababasa mga kapatid. Wait lang Set ko lang. Alright, so ito po mga kapatid. According to the Catechism of the Catholic Church, CCC 2357, homosexuality refers to relations between men or between women who experience an exclusive or predominant sexual attraction toward persons of the same sex. The Church teaches that homosexual inclinations contradict
the God-given authentic sexual inclination toward the other sex attraction and procreation, which is part of human nature. Yun bro. Klarong-klaro, no? Klarong-klaro bro. At saka yung pagiging tawag nating homosexual is challenge pala yan. Isa siyang challenge sa mga nakikinig, no? Basa tayo sa CCC 2359. 2359, so mga 2 page lang. 2359. 23 lang 257 to 2359 ano? Yes, 2359. Next. 5859. Ayan, ito 59. 2359, homosexual persons are called to chastity. Ayun. Tinatawag sa kalinis-linisan. By the virtues of self-mastery that teach them inner freedom, at times by the support of this inserted friendship, by prayer and sacramental grace, they can and should gradually and resolutely approach Christian perfection. Yun. Klaro, no? Tinatawag sila to called to chastity. Kaya turuan natin yung mga kamag-anak or anak, kapatid natin na may challenge pala sila. Hindi yung ilagay nila sa peligro talaga yung pagiging homosexual nila, is yun na yung supporting na verse na hindi talaga makakapasok sa langit sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Pero mayroong mga exemption ang kasimbahan. Yun yung po yung nadagdag ko na sagot to, mga bro. Ayan, maraming salamat mga kapatid. Saan mababasa yung kinamumunghian ni Yahweh ang pagdaramit ng ng hindi mo kauri? Halimbawa, kung lalaki ka tapos nagdadamit babae ka, at kung babae ka na magdadamit lalaki ka, kinamumunghian po yan ni Yahweh. Dito po natin mababasa sa Deuteronomy 22:5 mga kapatid. Ito po natin mababasa. Ito po. Ang mga babae ay huwag magsusuot ng kasuotang panlalaki, o ang mga lalaki ang kasuotang pambabae. Sino mang gumawa nito ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos. So yan po ang talata mga kapatid. Kaya nga hindi po talaga maganda, no, na magpo-promote tayo ng transgenderation ba tawag dyan? O transgender, no? Dahil kinamumunghian po ni Yahweh, ultimo pagsusuot nga lang ng hindi para sa iyo na damit, kinamumunghian niya. How much more kung magpapakita ka pa ng hindi kaya-aya, like pakipagtali. Kinamumuhian. Kinamumuhian pala. Kinamumuhian ni Yahweh yan mga kapatid.